What is up YouTube and welcome back to the channel. So pasensya na kayo, ngayon na lang ulit nakapag-vlog. Kumusta kayo? Anyway, for today's video, pag-usapan natin yung paglipat namin ng state. So we move in from Mississippi going to Texas. So let's go. Alright, ayan, kumusta na kayo? Kami okay naman kami dito. Regarding sa video natin for today, yes, lumipat kami from Mississippi going to Texas. Actually last April pa. Hindi ko lang na-vlog kasi medyo naging busy, sobrang busy nung naging transition namin. Anyway, kwento ko sa inyo yung ilang adjustments na kinaharap namin. Ika nga. So firstly, syempre anticipated na namin yung number of people, number of ng tao, kung gaano kadami yung tao dito sa Texas compared sa Mississippi. Makita pa lang, sa road pa lang, mas marami syempre yung sasakyan. Yan, syempre anticipated na namin yun. Pero overwhelming lang kapag alam mo yun, yung na-experience mo na andito na kami ganyan, nasanay kami lang halos yung tao sa kalsada pag nagdadrive ganyan. So dito sa Texas, buong araw, any time of the day, ganyan, sobrang busy ng daan, maraming tao. And speaking of tao, yun, isa pang adjustment, yung nakakakita na rin kami ng ibang lahi. Kung sa Mississippi, majority of the time, palaging nakakasalamuhan namin sa trabaho, sa labas, sa mall, ganyan. Mga Amerikano lang. Dito, mix na. Meron ng mga Hispanic, meron ng mga Southeast Asian people, yan, lalo na mga Vietnamese, ganyan. Siyempre, mas madami din ng Pilipino, which is somehow nakakatuwa kasi siyempre kapag lalo sa trabaho, kapag nakausap mo na sila, ganyan, mamamangha ka na nakakatuwang matutunan yung ibang klase ng tao, yung pinagmula nila, yung culture nila, yung pagkain nila, which is napakasasarap ng pagkain, yan, ganyan. Yung kabisihan ng life. Yeah, sobrang busy ng life. Kumbaga, ramdam mo siya kapag dito ka na nakatira sa Texas. Yung pacing, di ba? Kami nga, sa ano pa kami nakatira outside Houston kami nakatira. Pero, ramdam pa rin namin yung bilis ng panahon, yung bilis ng araw. Even sa mall, pag pumasok ka sa mall, ramdam mo pa rin ang daming tao, sobrang busy nila. And syempre lalo na sa work, maggawa ko ng separate video concerning sa pagkakaiba nung work dun sa Mississippi and work dito sa Texas. So for now, yung konting adjustments lang na nangyari sa amin or nangyayari pa rin sa amin or kinakaharap pa rin namin. Fourth adjustment namin is yung cost of living. Syempre, siguro naman lahat, bago tayo lumipat ng state, aalamin mo na yan, magagawa muna tayo ng mga research, ganyan. Pero syempre, anticipated na rin namin yung syempre, mas mataas yung cost of living dito. Pero hindi naman siya sobrang taas compared sa Mississippi. Sa food, regarding sa food, almost the same. Pero sa itlog. Yes, mahal po ang itlog. Anyway, sa food, syempre, sa mga fast food, almost the same naman yan. Sa ano pa bang pagkain, sa groceries, yan, malalaman mo kagaya ng simpleng bag ng sibuyas, simpleng bag ng bawang, ganyan. So ramdam mo, hindi naman sa ramdam, pero kita mo yung difference. Palagi silang minsan 30 to 70 cents higher dito sa
Texas, yung mga bilihin na compared sa Mississippi. Sense lang yan, pero kapag yan pinagsama-sama, naku, ramdam na yan. Di ba? So yun yung sa cost of living. Ano pa ba? Sa gas, sa gasoline. Nung lumipat kami last April, almost the same yung price ng gasoline. Siguro last April, kulang-kulang $3 per gallon yung sa 87. Nowadays, naku, mahal na. 3.2 na yata ngayon per gallon eh. Pero anyway, konting difference lang naman, ganyan. And maglilid tayo, ano pa ba? Bills, yan, kagaya sa bills. Yung bill, syempre expected na yan, mas mataas yung bill, like electric, water bill, ganyan. And syempre yung rent, kasi lumipat kami dito biglaan. So yun, nagrenta muna ulit kami ng apartment. And yun ang ramdam na ramdam namin. Sa Mississippi kasi, ano ba sa Mississippi? Yung rent namin doon was $1,000. Parang, hindi naman, 1,080 yata. Or kulang-kulang 1,100 for a 2-bedroom apartment with 2 bathrooms. Diba? So, dito, nung lumipat kami dito, ang nakita namin, ang hinabol kasi namin first, syempre, yung nilipatang trabaho ni Beb, ni Mami Beb. And then, yung area na malapit din sa school ni Ineng. So, doon kami sa area na yon. Ang rent namin ngayon is 1,800. 1,850 pa yata kasi nagre-rent pa kami ng isang covered parking para sa sasakyan namin eh. So yun, medyo ramdam dun. Oo. Anyway, ang isa namang ang isa rin naman sa malaking pinag-iba, which is yun yung last part ng video na to, is yung salary rate. Yes. Sa mga hindi po nakakaalam, based po sa mga napagtanungan namin and some research, ang state of Mississippi pala ang pinakamababang magpasweldo sa buong state ng US. So, although kung nasa retirement age na kayo, napakaganda ng Mississippi, lalo na doon sa area namin, sa Hattiesburg, sa South Mississippi. Sobrang ganda po doon. Tahimik, alam mo yun, yung probinsya type na malayo ka sa kabihasnan pero may sarili naman kayong munting bayan doon, di ba? So maganda siya as kan ba, magre-retire kayo, doon kayo bumili ng bahay. Marami din ng mga activities doon. Pero at the moment, kagaya natin yan, mga babagong immigrants dito, so ang kailangan natin is competitive salary, competitive income, para syempre makapagpundar tayo as fast as we could para makapag-retire tayo, or kung gusto nyo early retirement, and para mas makaipon tayo ng mas mabilis, di ba? So yun talaga yung goal namin, kaya lumipat din kami. And firstly, syempre Texas naman talaga yung goal state naming mag-asawa. Syempre, firstly, nandito sa Texas yung mga tita ko, nandun sila sa Dallas, and then yung kapatid ni Mami Beb nandyan naman sa downtown Houston. Kami naman, hindi kami pumilit muna ng downtown Houston kasi baka naman mabigla kami, ganyan. Oo. And yun, syempre sa salary rate, mas malaki talaga sa Texas. So kung tumaas man ng konti yung cost of living dito sa Texas, tumaas din naman yung salary rate mo, which is kapag tinotal mo siya in a month, talagang tubong-tubo ka.
So, ang isa pang maganda dito sa Texas kasi, syempre, marami kang options. Marami kang options ng trabaho. Maraming hospital, maraming opportunities. Kung halimbawa, ang spouse nyo, wala siya sa medical field, sobrang dami dito ng trabaho. Syempre, sa simula, wag lang tayong maselan, ganyan. Marami talagang mahahanap. Mga part-time, ganyan. Hanggang sa makahanap ng, alam mo yun, yung linya mo, ika nga, ganyan. So again yun, sa salary rate, sobrang laki ng pinagkaiba na. And then dito kasi nung lumipat kami, meron silang, yung mga hospital dito, kanya-kanyang gimmick yan eh. Meron silang mga sign-on bonus, meron silang relocation allowance, and syempre meron din silang referral fee, which is dun pa lang sa sign-on bonus, sa relocation allowance, makakabawi na kagad kayo. Magandang paninula. Although yung ibang hospital, nagre-require sila ng bond. Siguro yung iba 1 year, yung iba 2 years, ganyan na nakaban kayo. Pero at least dito talaga marami kayong opportunity, promise. Hindi kayo magsisisi. So kung sakali man nandito kayo sa Houston, Southwest Houston, ayan. So kung nandito kayo, just PM nyo lang ako kung kailangan nyo rin ng work. For example, halimbawa wala kayong mahanapang magandang ospital. Maayos naman yung ospital namin. Maayos din yung ospital nila, Beb. Para mas maayos yung ospital nila, Beb. Kaysa doon sa akin. Ayan, ganyan. So, marami tayong options dito. Depende sa, syempre, sa specialty mo. Depende sa experience mo, ganyan. Diyan magva-vary yung rates, yung salary rates, no? So anyway, kung lilipat man kayo, make sure, ang advice namin, bilang kami yung nakalipat na, ang advice namin is, kung halimbawa, firstly, kung may anak kayo, priority nyo yung county school. Pero kung pera naman kayo, marami kayong ipon, sige lang, private. Pero kami kasi, ang priority namin is yung school ni Ineng. Naghanap kami ng maayos na school, magandang rating, and then dun kami nagsettle sa ngayon. So kaya pagkahanap namin ng school ni Ineng, naghanap kami ng bahay, and then within that radius, nakaano kami, ilan ba? 25 miles radius kami. Ganun kahaba ganun kalaki yung radius namin sa work. So anyway, nakahanap naman kami ng work. Kagaya ni Mrs., nakahanap si Mami Beb ng parang 10-15 minutes drive lang. Yung sa akin medyo malayo na eh, kasi laylaya na ng Houston yung sa akin, sa may Richmond Avenue. Ano naman siya, nasa 21, 22 minutes drive. Malapit lang siya actually. Ang nagpapalayo lang talaga dito is yung mga traffic light. Ayun. So anyway, basta kung halimbawa may kailangan kayo, nandito kayo sa South Houston, sa Houston, ganyan, message nyo lang kami sa Instagram, ganyan. Kung sakali alam namin ang gagawin, tutulungan namin na natutulungan namin kayo, no? So anyway, salamat sa panonood. Kita-kita tayo next video. Compare natin yung hospital ko before sa Mississippi and then yung hospital ko dito sa Houston. Okay? So hanggang sa muli, salamat ulit sa panonood, and mag-ingat kayo palagi. And para dun sa mga bagong nurses natin dyan, salamat sa panonood, salamat sa bagong subscribers, and sa mga nananatiling subscribers, God bless you all. God bless us all. Bye-bye.